Hapon po sa ating lahat, ang ating daily words of encouragement sa hapong ito dahil po tuloy-tuloy pa rin po ang aming summer training dito po sa church at mag-uumpisa po ng 5:30. Dire-diretso na po yun hanggang mga pasado mga 8 o'clock or 9 o'clock ho. Kaya agahan po natin ang ating daily words of encouragement upang patuloy na matuto tayo ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataong ito na meron kayong pagkakataon muli na buksan ng inyong salita at matuto, Panginoon, ng mga bagay ninyo, O Diyos. Patawad po sa kasalanang nagawa. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng nakikinig sa hapong ito at kayo pong maitaas. In Jesus' name I pray. Amen. So basahin ko po ang ating text. Ito po sa Romans 5:10. Sabi po ng Biblia, "For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life." So, yun po yung pamagat natin ngayong hapon. We were reconciled to God. Oho. So, tayo po ay na-reconcile, naibalik yung ating relationship sa Panginoon. Sabi ng Biblia, sa verse 10, noon ay enemies tayo. Oo, malayo tayo sa Diyos, kaaway tayo ng Diyos dahil nga po sa naging kasalanan ng iisang tao. Sabi sa verse 12, dito po sa binasa natin dito, "As by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." Yan po ang kalagayan natin before. Kaya nga po tayo nagkaroon ng kasalanan dahil po sa kasalanan ng iisang tao, si Adan, at tayo po ay nalayo sa Diyos. Oho, bilang nalayo sa Diyos, na hiwalay yung relationship natin sa Kanya, according sa verse 5 or verse 10, we were enemies of God, with God. Ho, so tayo po ay naging kaaway ng Panginoon. Akalain nyo po, syempre, kung kaaway ka ng Diyos, malayo ka sa tulong ng Diyos, malayo ka sa presensya ng Diyos. Tayo po ay namumuhay ng miserabling buhay before. Tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Normal lang po sa atin noon. Ang normal lang po sa atin noon na makipag-away. Normal lang po sa atin noon ang merong kagalit, no? Tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Marami po tayong bisyo. Panay po tayo mga activity ng sanlibutan na malayo sa Diyos, kaya napakagulo ng ating buhay. Oho, magulo ang pag-aaral, magulo ang pamilya, magulo ang trabaho, laging nakikipag-away sa magulang, sa mga kapatid, ho, and even siguro kung may asawa ka na hindi kilala ang Panginoon, talagang nagsisigawan lagi yan sa bahay. Oo, lalo na pag walang maisaing na pagkain or bigas, talagang away yan. Tapos yung mga anak, talagang pasaway, ang kukulit. Oo, so napakagulo before. Pero salamat sa Panginoon, nung meron pong isang soul winner na lumapit sa atin, na ibinahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo po ay naunawaan natin na tayo nagkasala sa Diyos. Tayo po ay nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, we were reconciled to God. Tayo po ay naiayos ang ating sirang relationship sa Kanya. Naiayos yung ating fellowship sa ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin dito sa verse 10, that we were reconciled to God by the death of His Son. Noong yung kamatayan ng Kanyang anak, capital letter S po ito, kaya talking about Jesus Christ. Oho, salamat sa Panginoon. Do walang kasalanan si Kristo, pero siya po yung namatay sa cross ng Kalbaryo upang binayaran po ang ating mga kasalanan. At dahil dyan, sabi ng Biblia, ang sino mang susampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. According sa 1:12 sa Biblia, sino mang tumanggap kay Kristo, pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun po, anak mo po tayo ng Diyos ngayon, alright? Kaya po tayo na-reconcile, na ibalik yung tamang relasyon sa Diyos. Kaya bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid,
take advantage of the opportunity na anak po tayo ng Diyos. So ang isang anak pwedeng makipag-usap sa kanyang tatay anytime. At nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na mas malaki ang itutulong ng Diyos sa iyo kaysa boss mo. Mas malaki ang itutulong ng Diyos sa iyo kaysa kumpanya mo. Mas malaki ang itutulong ng Diyos sa iyo kaysa sino mang politiko. Oho, mas malaki ang itutulong ng Diyos sa iyo kaysa sino mang tao sa lupang ito. Salamat sa Panginoon, tayo po ay anak ng Diyos at anytime na kailangan natin ng Panginoon, anytime na kailangan natin ng tulong ng Diyos, oho, pwede tayong lumapit sa Kanya dahil tayo po ay reconcile, tayo po ay anak ng Diyos, at pwede tayong humingi ng biyaya at tulong ng ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw po nating pamumuhay. Kaya ang sarap po na maging ma-reconcile sa Panginoon. Ang sarap na maging isang anak ng Diyos. Opo. At ang Diyos laging nandyan, handa, sabi nga ng Biblia, He is always ready to pardon, ready to forgive, ready to help. Ang Diyos ready to provide mercy, provide grace, ready to help. Sabi ng Biblia, ang Panginoon po ay naka-ready lagi. Kaya bilang isang anak ng Diyos, bilang reconcile, yan po ang pamagat po natin. We were reconciled to God by the death of His Son, sabi dito sa verse 10. Kaya take advantage of the opportunity na tayo po ay anak ng Diyos, being reconciled with God, ay lagi natin kausapin ang ating Panginoon. Lagi po tayong lumapit sa Kanya, anuman ang ating mga pangangailangan. At siguradong itutugunin ng Diyos ang ating pangangailangan financially, materially, physically, at higit sa lahat, spiritually, mga kapatid. Opo, yan ang ating pribilehyo bilang reconcile na tao, bilang anak ng Diyos. Kung hindi ka pa reconcile sa Panginoon sa hapong ito, napakagulo po ng buhay na walang Diyos. Napakahirap ng buhay ng walang Diyos. Yes, may pera pero magulo. Yes, may maraming material pero hindi magandang buhay. Marami na po akong na-interview ganyan din, at marami na po akong naringgan na testimony sa iba-ibang mga testimony sa churches and even sa news. Pag nakakabalita po ako ng ganyan, nakalain mo ang yaman-yaman, yung anak niya ay pasawa, yung anak nasa kulungan, may pera naman sila, ang laki ng bahay pero hiwalay sa asawa, at meron na napakarami nilang sasakyan, 3, 4, 5, pero akalain mong lagi daw nag-aaway, normal na lang daw sa kanila nagsisigawan sa loob ng bahay. Oo, yung mga anak napariwara ang buhay, 'di ba? Hindi na nakapag-aral at maaga nag-asawa, tapos maraming bisyo, ang daming tattoo, ang daming kung ano-ano, ang daming kaaway, muntik pang nakipagbarilan. So napakagulo ang buhay ng walang Diyos. Pero akalain nyo po, dahil na-reconcile tayo sa Panginoon, maayos ang ating buhay, kompleto ang ating pamilya, meron tayong contentment sa buhay, masaya tayong naglilingkod sa Diyos, lahat tayo na sa church, pwede tayong mag-pray anytime, anywhere, meron tayong Biblia, meron tayong Holy Spirit. Yan po ang pribilehyo na isang reconcile sa Panginoon. Ulit, sabi ng Biblia dito sa text natin, nais ko lang basahin po, Romans 5:10, For if, when we were enemies, we were reconciled to God by His death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Yun ang pinakamaganda po. Naligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. Doon na po dapat tayo Oo, dahil nagkasala po tayo sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon, by the death of His Son, Jesus Christ, tayo po ay iniligtas niya sa impyerno, tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan, tayo po ay may mansion sa langit. Napakagandang lugar sa langit, aapakan lang natin yung streets of God na pinag-aaway-awayan ng tao at maayos na pamumuhay. Dito sa lupa hanggang sa langit. Walang kaguluhan, walang, sabi ng Biblia nga sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Walang sorrow. Pure na biyaya. Pure na kasiyahan. Sabi sa Book of Isaiah, everlasting joy.
Kaya napakaganda po ang pribilehiyo natin bilang reconcile sa Diyos at tayo anak. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig ngayong hapon, whether it be online or replay later on. Dalangin ko po na ingatan niyo po ang kanilang pamilya, bless niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami na makita ang mga pribilehiyo namin, Panginoon, bilang isang reconcile, bilang anak po ninyo. Pinupuri ka namin na enemy nyo kami before, pero kahit kami po ay naging enemy ninyo, pumunta pa rin po kayo sa lupang ito upang mamatay para sa amin. Thank you po sa pag-ibig at pagmamahal sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay nyo. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at magandang hapon din po kay Kuya Hans. God bless your family, Kuya Hans, at nasa prayer list namin ang inyong pamilya at pagpalain po kayo ng ating Panginoon at lahat po, sina Kuya Alfred, ang kanyang pamilya, Kuya si Heidi, lahat, si Tonton, ang ating family dyan ay lagi namin pong ipinagpipray and si Daddy at Mommy, bigyan pa ng mahabang buhay at gamitin ng Diyos sa kanilang gawain dyan sa mga aldan. And pag-pray nyo po ang aming pong summer training ngayon dito sa Batak at hanggang Friday, graduation ng Saturday, and natututo po sila at lalong-lalo na sa soul winning ang mga kabataan na galing sa iba-ibang probinsya, iba-ibang lugar. Andito po sila ngayon sa Batak City at almost 100 din po ang aming delegates ngayong taong ito. So yun po at thank God for your prayers at see you on the next episode. God bless you all. Magandang hapon po.